Sabihin po natin, my God is good. My God is alive. Amen. So patuloy po ako nagte-testify. No, me and my wife, siyempre nagdaan po tayo. No? Hindi naman po na-COVID kami. Nagkaroon lang po ng adjustment physically sa akin, sa medication. But truly, ang Diyos ay patuloy na kumikilos. No? Lumalakas. Si Pastora Susan ay pinrang kaso. Hindi naman siya na-COVID. So, yun. Ano ba na ating kalalagayan? No, ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng himala. Kaya, lagi natin siyang palatayanan nyo. Then, sa kabila na nangyayari ito, the Lord spoke to me, and nais ko to share sa ating kalagitnaan, the miracle of work. God is answering God. Everything na ating pinag-pray, He is a miracle working God. Sabihin nga natin, God is a miracle working God. Kaya, He worked. Ang Diyos ay hindi po napapagod na kumilos, gumawa sa bawat isa sa atin. Kaya nung po minumulay-mulay ko ang mga talatang ito, and turn with me in the book of Matthew chapter 5 verse 16. Isang talata dito, sinabi ng Bible, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good works. Sabihin nga natin, that you may see your good works. Sa ibang translation, that God may see your good deed and glorifying your Father in heaven. Yan ang sinabi ng Bible in the book of Matthew chapter 5 verse 16. No, kailangan daw natin mapagliwanagin ang ating mga ilaw. Amen? Pagliwanagin natin before men. Sabi natin before men. So, kasi it is a very strong word, yes, before God and before men. No, tandaan natin, ang Diyos ay hindi nakikita, pero ang tao ay nakikita tayo. Kaya, you need to light, you need to shine in your light before men. At ang sabi dito sa verse 16, that may see your good works. Upang makita nila ang mabubuting gawa ng Diyos sa iyong buhay. Upang makita ng Diyos at ang mga tao ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay at ginagawa natin. Kaya your deeds ay napaka-importante. Why? To glorify your Father in heaven. Kaya tayo din nagtatrabaho. Tayo man ay family men. Your husband, the wives, ano man ang ating ginagawa? You will shine. Ika'y magliliwanag. Kaya makikita natin marami pong tao na na-amaze. Wow! Ang ganda ng ginagawa ng Diyos. So yun ay nais ipakita ng Diyos sa maraming tao before men that your light shining. That light you're shining. At ang sabi ng Bible, to glorify your Father in heaven. Kaya kumikilos at gumagawa ang Diyos na to glorify yourself. Na to lift your name. Hindi upang ikay mataas, kundi bigyan ng mataas na kaluwalhatian ang ating Panginoon. Kaya sabi nga natin, God is a God of miracles. No, yun ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 16. Nais kong maging rema sa atin. Kasi ang Word of God ay meron po tinatawag na deliberation. Minsan ito ay naging rema. Ito yung logos. Pag sinabing logos, narinig mo lang. Narinig mo lang. But the heart, that your heart is so prepared and fertile, no, to catch or to hear the Word of God. The Logos Word of God became a Rhema Word of God. Kaya hindi lang Logos, narinig mo. Nakakarinig tayo sa online, yes, minsan malimitan natin marinig, that is Logos. But the question is, from Logos will become a Rhema. Pag sinabing Rhema, maging buhay sa puso mo. Maging buhay. Kasi ang Bible natin binabasa ay papel. Pero mapangako ng Panginoon, God is working miracle. So, makikita natin nagiging buhay. Kaya ito po ang aking isi-share, abbreviation ulit.
No, kasi yung isang linggo, ang tinuro ko ay, ano ba yung tinuro ko na Sunday? Fire. No? Yung burn, let your fire burning. So yung fire, binagyan ko ng abbreviation yung fire. No, ano yung una? Keep your faith alive. Kasi ang ating message nakaraan ay keep your fire burning. So yung fire, your faith. Then the second one is your intimate relationship with the Lord. Your intimate devotion to the Lord. At yung R, ano yung R? Ano? Ano yung R doon sa fire? So napakahalaga nun. Kayo, relationship to the Lord. Amen. At napakahalaga yung pinaka-main things. Ano? Ang sabi doon ay eternity. Kaya keep your fire, your eternity. Sapagkat ang lahat ay maglalaho. There is so many preaching from the YouTube na talagang binibisita ko, talagang second coming, second coming, second coming. It is true. But the very word of God, you need to be rema. Kasi hindi po natin masusunod ang salita ng Diyos at hindi ito nagiging rema. No, kasi nagiging buhay. Mula po doon sa logos na narinig natin, pumasok sa ating tenga. So kailangan paglapat sa ating buhay. At yun ay nakadepende sa ating puso na katulad ng sinabi ng parable na natanim sa matabang lupa, sa dawagan, sa mabatong lupa. Kaya listen to this, lahat ang nasa online. Hindi po hadlang ang online o tayo nasa on-site. But we need to prepare our heart as we receive the seed, the Word of God. Maging rema. Alam niyo ako bilang pastor, no? Pag ako'y nakikinig sa ating pastor na siyang nakaasahan, hindi ako nakikinig bilang pastor. Nakikinig ako bilang tupa na kailangan kami kumain. Amen. Kasi minsan namimili tayo ng pinakikinggan. Amen po ba? Kaya I'm so excited. No, naalala ko nga po noon, ako ay nag-declare ako ng fasting. Maloon pa noon. Sabi ko minsan, Lord, baka kaya ako pumupunta sa church dahil ako'y pastor. Baka kaya ako pumupunta sa church, wala magtuturo. Alam nyo, I try to evaluate myself. And one day, ay hindi ako nagturo. You know, anong ginawa ko? Pumunta ako sa Maynila. Maloon pa noon eh. Pumunta ako sa Maynila, no, matagal na panahon na yun. Then, dumalo ako dun sa church na aking born again ako sa Orono High School. So nakita ko doon, nag-preach si Brother Eddie kasi siya tatay ko eh. Siya ang aking father in faith. Sabi ko, Lord, ito, iparanas mo muli sa akin na kaya ako narito ay dahil sa iyong salita. Kaya mula Los Baños ako noon. Mula Los Baños, nag-travel ako sa Maynila. To see to it my heart. No? Kaya sa ating mga kapatid, tayo may leader, tayo man ay worker, tayo man ay may ministry, this is the time to revisit our commitment to the Lord. This is the time to revisit your hungerness before God. Kasi yung gutom natin, baka wala na tayong pagkagutom. Para bang sabi nga sa Laguna, umay na. Huwag tayong mauumay sa salita ng Panginoon. Amen. Huwag tayong mauumay. No? Kasi napakahalaga ang word. So today, I believe the objectives of my preaching today is for us to experience the mighty power of God, the miracles working God. The miracle, kasi mapapasok sa Facebook, binopos ko, sa bawat araw ay may bagong himala. Yes. Sa bawat araw. Alam nyo, itong isang linggong lumipas, praise God, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. No? Siyempre, ako'y nag-undergo ng medication. Alam nyo, pagka-umaga, hindi na ako nahihilo. Pagkahapon, hindi na nagsushoot down yung aking sugar. At tinetest lagi ni Mrs. Wow, normal na normal. At yung aking patuturok ng insulin, mula po sa mataas na dosage, kanina, ang tinurok ko ay 20. No? At I believe, hindi matatapos September, wala na akong ituturok ng insulin. Amen. Yes.
Wisdom din naman, kailangan mo ng gamot. Makikinig ka rin sa doktor. Kasi sabi nga ng doktor na aking pinipacheck up, o, pastor ka ba? Opo. Alam mo ba na ikaw ay may ganito? Alam mo ba na ikaw ay may diabetes? Alam mo ba yung ganito? Opo, pwede hindi ka tumigil ng gamot. Kayong mga pastor, gusto nyo nakikinig sa inyo yung mga tupa. Kami mga doktor, dapat nakikinig ka pasyente. Ayaw nga naman, na-review ako. So, dahil ang heart ko ay open, sinunod ko. At ito ang resulta. Amen? Amen po ba? Kaya dapat nakikinig. Nakinig ako sa doktor. So, nangyari, nag-ano pa rin ako sa ibang doktor, tumingin ako, nag-try, at mas maganda rin yung doktor. Nagtulong sila. Kaya minsan, ang ating pananampalataya, pagtulong-tulungan natin. Narito ang ni pastor. Amen. Nag-online tayo at nariyan ang inyong mga assembly. So, I proceed to my topic today. Sabihin nga natin, Miracle Israel. Ang milagro o ang himala ay totoo. Kaya ang sabi dito sa ating binasa sa ating Bible, no, sa Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. No, ganda sa Tagalog. At papurihan ang inyong amang nasa langit. Kaya lahat ng nangyayari sa atin, maraming taong nagmamasid. Maraming tao. Ang ganda nga na sharing namin kahapon ni Pastor Marvin at saka ng kanyang asawa. Naranasan nila no? Pwede kong i-testify, no, na talagang nakaranas din sila ng sakit. Pero isang pinatunayan ng Diyos sa kanila. Ang Diyos ay buhay. Doon sila sa kwarto, katulad namin, nakakwarto din kami, pero praise God. So kung yung nangyari nyo ay makikita ng maraming tao, sasabihin nila, wow! Nagliliwanag at nagpupuri ang marami sa Diyos. Amen. Kaya pinagaganda lang ng Diyos ang istorya ng buhay natin. Amen. Amen. Nakakita ba kayo sa isang pelikula na namatay ang bida? O di ba hindi? Bakit? Alam ng direktor yun. O sa kalagitaan, mabubugla ha. Amen. Sa kalagitaan, pero babangon ka. Sabi gano'n. Sa ating buhay, dumadaan tayo, maganda pasimula ng atin, sa gitna, nakakabumbugan, no, may problema. Pero at the end, nakita natin, ikaw pa rin ang bida, kasi ang direktor ng buhay natin, si Lord. Siya ang nakakaalam ng ating buhay. Kaya yung work na nangyayari sa atin ay according to the director. Ang direktor natin ay ang Diyos. Amen? Kaya naalala ko po yung word doon kay Jeremiah, yung magpapalayo. May karapatan bang magreklamo ang putik sa magpapalayo? Kung anong gustong gawin ng magpapalayo, yun ang mangyayari. Kaya kailangan lang ay nasa kamay tayo ng magpapalayo. Para pag tayo naging finished product, yung word ng Lord ay makita sa atin, and everybody will see our testimony, sabihin ng marami, buhay ang Diyos mo. Amen. Sabihin mo, buhay ang Diyos mo. Amen. Marami. No? Buhay ang Diyos mo. Alam nyo, yung mga kapatid ko, nagdalawan sa akin. Sabi ng mga kapatid ko, Ton, hindi ka mababayaan ng Diyos. Bakit? Ilibod ka ng Panginoon. Alam nyo, naging rema sa akin yung sinabi ng panganay namin. Alam mo ba, ikaw ang tinitingnan ng ate mo. So, bagamat, kasi sinishare ko sila ng Word of God eh. Amazed na amazed siya kung paano mula ikaw ay nagsimula dyan hanggang ngayon. Yun ang nangyari. So, ibig sabihin pala, may mga tao na nakapaligid sa atin. Amen. Hindi natin maiwawala yun. Hindi natin maiwawala. Kasi sabi dito sa verse 16, ganun din naman dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kaya may nakakapasin sa iyo ang Diyos at ang tao. Pero bilang mga tao, kailangan pa rin pagliwanagin. Kung ikay nagtatrabaho o pinsipan, kung ikay estudyante, aral-aral. Amen. Ano man ang ating ginagawa, kailangan
makita natin na ito ay nakikita ng maraming tao. Nakuha po ba ako? Nakikita ito. Una ng Diyos at ng maraming tao. At mararamdaman mo na nagliliwanag ka. Nagliliwanag. Kaya, mayroong himalang gagawin ng Diyos sa atin. Na sa kabila ng buwang ito ng September, magkakaroon ng breakthrough ang buhay mo. Lahat ng panalangin sasagutin ng Diyos. Kasi alam nyo, nag-irema sa akin ito, bakit? Pag kumilos ang Diyos, gumawa ang Diyos sa iyo, at gumawa ka para sa Diyos, pagliliwanagin ng Diyos ang buhay mo. At maraming witnesses ang magsasabing, tinan mo din ang buhay nito, binago ng Panginoon, punong-puno ng himala ang Diyos. No? Kaya, huwag tayong titigil na sumamba at maglingkod sa Panginoon. So, let us proceed. Diretso po tayo. Kaya sabi dito sa mga talatang ito, buksungan ko po, John chapter 9 verse 4. So turn with me in the book of John chapter 9 verse 4. Ano sabi? To remember always, we must do works as Jesus worked out of miracle. Let us study on the cross of the works. Yung acronym. Binigyan ko po ng acronym itong works. Para ma-experience natin ang miracle day after day, miracle every day, napakahalaga ito. Amen. So, unang-una, W. So, yun po ang aking ginawa. Unang-una, Revelation chapter 3, verse 8. Pahayag, kapitulo 3, talatang 8. Revelation 3:8. I know your works. I know your deeds. Who know our works? Who know? God. I know your works. I know what you are doing. I know your deeds. Behold, I have set before you an open door that no one can shut. Alam ng Diyos ang ginagawa mo. Alam ng Diyos ang iyong sakripisyo. Kaya sabi ng Panginoon, binubuksan ko ang pintuan sa harapan mo na walang makapagsasara. Ano sumunod na sabi? Ang sabi dito, I know you have little strength or power. Alam ng Diyos. You have a little power, you have a little strength. But, ang sabi dito, you keep my word. You keep my word and not deny my name. So, makikita natin dito, the first thing we need to do, W, na napakahalaga, God looking at you to have a big power, a big strength. Yung energetic. Kasi alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos yung kakayanan mo. Maliit ang kayong kakayanan, maliit yung karunungan, maliit yung lakas. Pero may sikreto dito eh. Why God's open the door? Ano sabi ng Bible sa mga talatang ito? You keep my word and not deny my name. So dapat we speak about the word. Sabi nga natin, word. Kaya napakahalaga po sa buhay ng bawat isa, yung word. Amen. You keep my word. Kaya ang bawat salita, mga magulang at kapatid, alagaan natin ito. Kung may mga pangako ang Panginoon, ay huwag natin bibitawan. Kasi doon mag-work ang miracles ng Panginoon to do God's, to do the promises of God. You may exploit. No, tayong lahat ay kikinang. Kasi yung pangako ng Panginoon. Kaya sa atin, kung bakit tayo nagdidibosyon, kailangan natin ng personal promises from the Lord. Amen? Yes, it is true. Meron po tayong mga nanonood pagka tayo online, yung ating mga partner, mga kaibigan, kapatid sa ibang bansa. Somewhere in America, somewhere in Canada, somewhere in Bermuda, no, yung ating mga close friend in Asia, and even the life family. But, think about this. Ang Lord, ikilos ang himala sa iyo. Ikilos siya dahil may salita siyang binitiwan sa iyo. Yung salita, kung yung magulang ka, may sinabi sa anak eh, ang anak naghihintay. At sinabi ng magulang, anak, ako'y aalis pag uwi ko, bibili kita ng hamburger. Alam mo yung ating mga anak, naghihintay na. Hindi pa dumarating ikaw, pinagpaparanya na yung bata.
Oy, naghihintay ka sa may pintuan. Kada titigil ang tricycle, lumalabas ang bata. Bakit? The children is so excited because his parent ay mayroong word na binitiwan sa kanya. Pag uwi ko, bibigyan kita ng hamburger. Kaya tayo sa ating buhay, huwag tayo maghinawa. Ang Word of God ay hindi bumabalik sa Diyos ng walang kabuluhan. Isaiah 55 verse 10 and 11. Yung Word, kaya napakahalaga yung Word of God. Do some work. Kaya works, you need to work out the Word. You need to work out. No? Magbuksan ka ng Bible, baka lumilipas sa maghapon, hindi ka nagbabasa ng Bible. Nagbabasa ka nga ng Bible, may kaagaw pa. Hindi maging rema. Amen, hindi maging rema. Kaya minsan, hindi mo na na-appreciate yung Word. Hindi mo na na-appreciate. Na nangungusap na pala sa iyo ang Panginoon, pero hindi mo tinatanggap, kundi sinasalag mo. Sinasalag mo. Kasi bakit? Iniisip mo, ikaw pinatatamaan. Iniisip mo, ay paulit-ulit na lang. Amen? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ang Diyos nais kumilos sa atin, yung Word speak about the Word of God. W. Ano sabi ng Luke chapter 5 verse 1? Turn with me. Sa Lucas kapitulo 5, talatang 1. Ang istorya nito, kailangan ni Pedro ng maraming huli. Pero si Pedro nakaranas ng napakaraming hindi. Amen? Nung binabasa ko po the whole chapter, naranasan ni Pedro na mahusay naman siya sa pangingisda. Alam niya ang dagat, kung tahimik, kung maisda o kalatang isda. Pero pinaranas ng Panginoon na wala siyang nahuli. Pero, read, basahin natin, mga kapatid, Lucas kapitulo 5, talatang 1. One day, Jesus was standing by the lake of Gennesaret with the people crowding around him and listening to the Word of God. Amen? Dito wala si Pedro. Wala si Pedro dito. Napasinan ni Pedro, nung malaman nang walang nahuli, umupo si Pedro ngayon. Kaya, yung pagbibigay natin ng oras sa salita ng Panginoon ay hindi para sa Diyos, kundi para sa iyo. Kasi dito nung si Pedro ay nagkaroon ng oras sa Bible, siya yung unang tinawag ng Panginoon na ipahayag sa kanya ang himala. But the question is, ang sabi dito, one day he was standing by the lake of Gennesaret, people crowd around him. Kaya kailangan around him. Huwag tayo hihiwalay around Jesus. Kasi si Jesus na yung nagbibigay. Nakita niyo isang istorya sa Luke, si Mary at si Martha. Dumalaw si Jesus sa bahay ni Martha at ni Mary. Si Martha, basta lang, hi, hello. Diretso paghuhugas sa pinggan, diretso pagluluto. Samantalang si Maria, amen, nung mula nung dumating ang Panginoon, ay umupo na sa tabihan. He is waiting for the word of Jesus Christ. Kaya napakahalaga mga kapatid, for us to experience the miracle, we need the work. The first is the Word of God. Huwag natin panghinabaan ng Word of God. Dito, sabi dito, before any catching or the fish can accomplish, the Word of God is necessary. Meron po akong ginawa dito. Before any catching or fishing, according to the text, can be accomplished, the Word of God is necessary. Bago daw siya tayong huli sa tekstong ito, dapat bago nang huli si Pedro, bago pumunta sa dagat, dapat nadaanan niya na si Jesus, dapat nakinig na siya ng Word of God. Pero buti na lang, bumalik siya. At nung sinabi niya kay Pedro, "O Pedro, kamusta ka na? Pumalaot ka uli." Ano sabi ni Pedro? "We are work hard." Alam niyo, ang ganda ng word na yun. I am work hard. Hard-working ako as a fisherman. Pero wala akong nahuli. They caught nothing. Why? He forget the word of Jesus. Kaya kahit anong sipag mo, kahit anong ginagawa mo,
outside the revelation of the Lord, you are working for yourself very hard. Yung bang 10 taon na, wala pa nangyayari. Amen? Naalala ko ako'y bumisita ka lang, Marvin, nasa Lady sila di ba? Pinakita sa akin yung pinakahan niya. Hindi nila alam, ako'y napaiyak. Sabi ko, ba't naman katubahin nila dito? Pero ang kagandahan, nag-usap ang Diyos, sabi ko sa kanila, umuwi kayo ng Laguna. Amen. Kasi may nasikaso naman sila doon. Pero purihin ng Panginoon, naging rema sa kanila, so ngayon, umuwi, pareho sila may trabaho, may sasakyan na, nag-aaral pa ang mga bata, nasa sariling bahay pa. Kasi the Word of God give us a command. Sabihin nga natin, a command. Ang salita ng Diyos, bibigyan sa atin ang command, ito gawin mo. Amen? Amen po ba? Kaya yung word of revelation is very necessary, very vital. Today, as we experience pandemic, naghihintay tayo sa desisyon ng Presidente. Naghihintay tayo i-announce ni Secretary Duque. And everybody waiting for the word. Pero the question is, are you aware about the Word of God? What is saying to us? Are you aware? Do you aware? Or you are watching TV and watching Duterte and Duque, what happening next? Na-apektuhan tayo doon. Even me, na-apektuhan doon. We are subjected. But, nangingibabaw ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Nangingibabaw ang salita ng Panginoon. I'm not stop working. No? Ay sa bahay, nag-online din tayo. Kaya napakahalaga because the Word of God giving us a direction. Sabihin natin, direction. Pag ang salita ng Diyos ay nasa atin, nagbibigay sa atin ng direksyon. Anak, gawin mo ito. Anak, gawin mo ito. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen? And another one, the Word of God will give us instruction. Nung kinausap ng Diyos, si Noah, the Word of God give him the instruction. The first thing, instruction doon. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12, that is the word of command. Leave your family, leave your household, and go to the land I will show you. Si Abraham sa Genesis chapter 12. Kaya nagkaroon ng tinatawag na word of revelation, nagkaroon ng direction, ng command si Abraham. And what Abraham do? Iniwanan niya yun dahil may plano ang Panginoon na hindi sila na andon, ibinigay ng Diyos kay Abraham ang napakagandang syudad. If there is a word of God of command, if there is a word of God of direction, if there is a word of command of instruction, believe me, next is miracle. Next is miracle. May himala dahil sumunod ka. Amen. Kaya do not neglect reading the Bible. No? Kaya sa atin, meron tayong mentoring at kagabi, praise God, yung mentoring ng mga young professional ay mahigit silang 20. I'm so excited to share the goodness of the Lord to them. And everybody, talagang ginagawa ang paraan. Yung iba naman sa kanila, wala namang internet, pero naglo-load sila. They're so excited. Hindi, maglo-load ako, magtitipid ako, mag-load ako ngayon. Bakit? May word of God. Kasi kung mahalaga sa atin ang isang bagay, hindi hanggang kung may load o wala, pag-iipunan mo ito. Amen. Kasi bakit? Gusto mo yun eh. Kaya hindi pwede sabihin na wala akong load. Ay, hallelujah. Hindi na reason kayo yun. Nakaka-order ka nga kay Lazada. Nakaka-order ka nga dito. Load, hindi ka makapag-load. 20 pesos lang yun. Kaya, it is the word of instruction. No? Kung meron pong State of the Nation address from the President, this is the word of the pastor to the congregation. Why? Napakahalaga. Kaya sabi ng Luke chapter 5 verse 1, one day Jesus was standing by the lake of Gennesaret, people crowding around him. Hindi sila lumalayo kay Jesus. Kaya sa panahon ngayon, lapit-lapit lang sa atin. Amen? Lapit-lapit lang. Kasi napakahalaga ngayon. Kaya sabihin natin, word. Sabihin natin, I love the Word of God. I love the Word of God.
So the words, the first letter word, W, I, Word of God. The second, O, is very basic, obedience. Luke chapter 5, the same chapter. Luke chapter 5, verse 5. Turn with me. Basahin natin. Ating pong ini-exegete at ini-expository ang Luke chapter 5. Ini-isa-isa po natin yung verse. Ang unang verse, Luke chapter 5, verse 1. No? People crowd around in Jesus Christ and listening the word of God. In verse 5, buksan niyo po ang Luke chapter 5, verse 5. And that is the word O, obedience. Ano sabi dito? Simon answered, Master, we have worked hard all night and have caught everything. Wala po kaming nahuli. Pero ang ganda na sinabi niya. But because you say so, I will let down the net. Wow. Alapak nga natin, Panginoon. Sumunod siya. Dahil sa sinabi mo, ay sige, babalik ako doon at ihuhulog ko ang aking lambat. At anong nangyari? Sa verse 6. Amen? Sa verse 6 ng Luke chapter 5, nakikita natin doon. Nakahuli siya ng maraming isda. So, ibig sabihin, after the preaching of the word, after listening the word, the second thing is obedience. Amen. To what you hear, or what you receive, the word of God. At ano ang sabi? But because you say so, dahil sinabi mo, Panginoong Jesus, hindi dahil sa sinabi ng tao, hindi sinabi ng mga nakapalibot sa akin, kundi dahil sinabi mo, ako'y babalik doon upang ako ay mangisda. And verse 6, they caught a large number of these miracles after miracles. Amen? Kaya napakalabakan natin ang ating Panginoon. Kaya nakikita natin dito, the Word of God must be obeyed. The Word of God. Meron po ako 3 things dito sa letter O. Action based on the Word. Kailangan yung obedience, you need to act according to the Word. Not according to your feelings. Minsan kasi, you act, obey, according to what you feel. But this passage, Peter act of obedience according to what Jesus word. Bakit po? Alam niyo ba ng oras na yun? Umaga. Alas 10, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Ang ibig sabihin po, ang isda ay kalat. Kaya nga ang natural law ng principle, pag ikaw'y nangingisda, gabi. Tapos may dalakan lampara, kakunti lang ang liwanag. At doon sa munting ilawang yun, doon ang papaikot-ikot ang isda. Kaya pag hinulog mo, ang lambat mo, huli mo. Pero yung oras na yun, kalat ang isda sa napakalapad na karagatan. Kaya walang imposible if you obey, you act according to the Word of God. Not according to what you saw. Not according to what you feel. Amen? Sabihin natin, acting according to the Word of God. Acting. You need to act according to the Word of God. Alam nyo, kahit sa pagbibigay magbibigay ka, hindi dahil kung ano yung gusto mo. Ano ba sinasabi ng Bible? Minsan, nagtanong sa akin nun. Paano ba ako magbibigay? Hindi siya. Na hindi according sa need. Kundi according to the Word of God. Ano ba sinasabi ng Word of God? Amen? Okay, to the Lord. Amen. May nagtanong nga sa akin, ano yung first fruit? Nakakatuwa sapagkat yung action nila, part ng obedience sa Word of God, inaalam ang katotohanan ng Biblia. And I explain what the real meaning of first fruit. Kaya nakita natin, part of obedience is according on the Word of God. And act displaying your attitude. As you obey the Lord and act according to the Word of God, you display your attitude of a Christian. As you obey the Word of God, your attitude.
Kasi delayed obedience is disobedience. Yung bang, ay sige, pagpipray ko muna. Nakuha ko ba ako? Pagpipray ko muna. Totoo naman yun. Pero, the Lord is commanding you and give you instruction to do like Peter. O go to the deep water and catch. At ano sabi ni Pedro? And Simon answered, Master, we have worked hard all night, but I have caught anything. But because you say so, I will let down the net. Dahil sa sinabi mo, uyuhulog doon. Kaya what happened? Kaya obedience follow the miracle. After your obedience, miracle will follow. Walang sumunod sa Panginoon na hindi nakaranas ng himala. Walang sumunod. Bakit? Kasi salita ng Diyos ang sinusunod mo. Kung yung tao nga pag sinunod mo, natutuluan ka doon, nabibigyan ng instruction, tama yun. Ay how much more ang Diyos? Amen? Kaya words all speak about your obedience to God. Amen? Sabihin nga natin, obedience. Kaya, I follow Jesus, no turning back, no turning back. Amen? Susunod tayo sa Panginoon, walang tatalikod, walang aatras. Amen. And letter R, the same chapter 5, 6, and 7. Letter R. Ang sabi dito sa verse 6 and 7, when they had done so, ayan, yung nagyari, they caught such large number of fish. Sabihin na natin, caught such large number of fish. Wow, miracle. You want to count a large number of blessing? Si Kristo gusto makakuha ng a large number of blessing? Kaya, receive it. September, you will experience breakthrough. We will experience breakthrough and answer prayer. Amen. Ako yung ating pinapagawang church, hindi ako nababother. I'm not stressed. Amen. Bakit? Lord, ito yung manay sa'yo. What I need is to motivate the people. Yes, nasa pandemic tayo. But what I need as a pastor is to give direction to the people. Kasi kung walang maririnig, ano nasusundin? Amen po ba? Kaya kailangan magkaroon alignment of listening. At ano sabi dito? They caught large number of fish. At ito, mga kapatid, makinig kayo. That their net began to break. Wow. Na halos yung kanilang lambat ay mapunit. Masira. Yung bang may blessing ka na ibig na may dumating na blessing pa. May bigas ka na ibig na may nagbigay ng kalahating sako pa. Amen? May panggastos ka na ibig na may dumating na hindi mo akalain na meron pa darating. Nakuha niyo po ba ako? Kasi bakit? That is the response of God. Amen. Letter A, response. Amen. Kaya pag tayo sumusunod, God responds. Amen. You response. And God also responds. Sumunod kayo. Nag-response kayo. Kaya ang Diyos wala magawa kundi mag-respond din. Amen ba? Kaya you need to work out your response. Kaya sabi nga ng Bible, kung ano sukat ang binibigay mo, sukat din ibibigay ng Diyos. Kaya hindi tayo talo, hindi tayo lugi. Kaya ang sikreto, lahat ng yun ay gagawin mo para sa Panginoon. Amen po ba? Ginagawa mo yun. So, okay na ako naka-recover, praise God, 100%. Bigla tumawag sa aming bishop ng buong Laguna, Bishop, kailangan kita. Sumama ka sa amin doon. So, dyan dito pala sa Santa Cruz Putol, ay meron Dragon Resorts. So, sabi ko, yan, so kay Mrs. Pa, kaya ko naman. And the Lord impressed to my heart. You will go to the resorts, not because of Bishop of Laguna. You do it for me. Yes. Kasi minsan, sinusukat natin. Kaya dito makikita natin magkaka-up
how you respond kung paano daw tayo nagre-respond. At dito makita natin, nung nag-respond si Peter, makita natin dito, they caught large number of bees. Large numbers. Kaya napakalaga. Sabihin natin, miracle. Miracle. Kaya hindi tayo patukulangin. Amen? Biro nyo, isang buwan na tayo. Walang opening, walang tithes. So, tinik namin doon sa account ng church, ay pinapray ko na lang. Pero yung iba, sabi niya, hindi, pag nag-open ng face-to-face, sa kadadali. What I need is a good response. Lord, thank you. Thank you. Kaya our response is God's response also. Kung ano yung sukat na ibinibigay mo, sukat din ng Diyos. If you give to the Lord your time, God will give you time. More than that. Amen? Kaya Lord, ito'y para sa iyo. Ito'y ginagawa kong paglilingkod ay para sa iyo. Hindi para sa akin. Kaya makita natin what happened dito sa context. Even the nature responds. The sea responded to the word of God. Even the nature. And the peace responded. Bakit? Kasi nag-respond si Peter na going back to the sea. Bumalik naman si Peter. So nag-respond siya. Good response. Without reasoning, without questioning. Kasi hindi sa nag-response natin, ay no, teka. Amen? Without thinking, dapat na, ito. Hindi naman tayo exaggerated, but sometimes, masasacrifice your response to the Lord. Kaya when I give my life to the Lord and serve the Lord, I will see to it. My response is for the Lord. Lord, ikaw nakakaalam ng aking puso paano nag-respond. But no more negative. Ihinagalang natin lahat. Amen. Kaya do not measure. Siya nag-response? O huwag kang maging negative doon. Huwag kang maging negative doon sa response nila. Ito ang response mo? O hindi naman nag-respond doon, huwag ka naman maging negative. Tumigil. What I'm sharing is, you do it for the Lord. Sa Diyos mo naman ginagawa. Amen? Amen po ba? So, response. And letter K, hindi natin, response. Ang letter K, doon pa rin. Sa Luke chapter 5, verse 8 to 11. The knowledge, sabihin natin, knowledge. The word, the knowledge. What is the knowledge? When Sir Peter saw this, he fell Jesus at his knee to Jesus. Biglang lumuhod si Pedro. No, sabi niya, go away from me, Lord. I am a simple man. For he and all his companions were ushering and to catch the feast they had taken. And so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will catch men. Nag-increase yung knowledge ni Peter. Na-change yung knowledge niya to read what happened. Kasi hindi kagad siya nag-cramp eh. Hindi kagad siya nag-read ng Word of God. Nung na-amaze siya sa miracles na, biglang nalaman niya, Lord, ako po'y makasalanan. Na ako po'y nag-doubt sa'yo. Amen? Amen ba? Nag-doubt ako. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanya, don't be afraid. Minsan, may tinuturo ang Diyos sa atin. And that is the knowledge sa words. Pero pagtuturo ng Diyos lahat sa atin is ikagaganda. Sa ikagaganda. Ano man nangyayari sa atin personal, sa trabaho, sa pag-aaral, o si Ma'am Jessa, nag-aaral pa rin online. So may tinuturo lahat. Kaya ang lahat ng ating ginagawa ay nasa pagtuturo ng Diyos sa atin. Kaya dito, increase the knowledge. To read something. Amen? Kaya ano sabi ni Lord, huwag mo naman isipin yun. Hindi tinignan ni Jesus si Pedro, may kaya abala-abala kasi sa dagat, abala-abala ka sa pangisda,
abala ka sa paglilinis ng lambat, o ayan, wala ka ulit nahuli. So, nung lumapit siya kay Jesus Christ, marami naman siya nahuli. So, makita natin doon, ang Diyos grabe. Amen? Kaya naman si Peter naman, napagtanto niya, Lord, patawarin mo po ako. Amen. Pero ang God ay supernatural God. Ang sabi kay Pedro, do not be afraid. Huwag mo nalahanin yun. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, may aral na itinuturo ang Diyos sa iyo. Sabihin natin, knowledge. God give us knowledge to think what's happening. Lord, thank you. Even if it's positive or negative, the Lord is teaching us. For you to be aware, Lord, thank you. Salamat. At ano sabi ng Panginoon? Don't be afraid from now. From now on, you will catch men. Ikaw ngayon ay tinatawag mo para maghuli ng tao. Amen. Sabihin nga natin, do not be afraid. So sabihin mo sa tabi mo, do not be afraid. Kalimutan mo na yun. Amen. Amen ba? At ang sabi ng Panginoon, from now on, you will catch men. So ano sabi dito ni the Bible? So they pulled their boat up on the shore. Tinabi ni Pedro yung kanyang lambat at saka bangka. Sabi siguro niya, I do not need you. I follow in Jesus. Hindi na ako magiging isda ng ordinaryong isda kundi ng tao. Amen. And as I close, letter S, sa working miracle. Kaya dito makita natin, practical application of the word is to bring about knowledge. Sabihin natin, practical application. The practical application of the Word of God, it brings about knowledge. Why? Because lack of knowledge, ano sabi ng Bible, will be deceived. Amen. Kaya kayo napapahamak because lack of knowledge. And the Word of God will give us knowledge. Lagi nagbibigay sa atin ng Word of God, ng knowledge. Amen? Kaya yung resulta napakahalaga. And the last one, letter S. Miracles is verse 11. Basahin natin ang verse 11. So they pulled the boat up on the shore and left everything and followed him. Are you willing to left everything? Hindi ko sinabi kayo huwag na magtrabaho. So, ang ibig sabihin, gagawin mo pa rin yun, pero ang una na ay si Lord. Kasi si Pedro, pag-isip pala sa umaga, nakatanaw na doon sa Sea of Galilee. Amen? Wow! Mangingisda muli ako. Nakatingin lagi siya sa fish. Pero one day, wala siyang nahuli. Pero nung naranasan niya ang miracles ng Panginoon, ano sabi ng Bible? Sa verse 11, Luke chapter 5. So they pulled out their boat up on the shore. Hindi inalis. Dinala lang sa pampang. Amen? At ano sabi niya? Let everything and follow Him. Kaya, as we follow Jesus Christ, that is your service to the Lord. Your service. Yung ating pagsunod ay dahil tayo naglilingkod sa Diyos. Ano man ang ministry meron tayo, you are serving God. And there is a miracle. Amen. Kasama ko ng isang araw si Kuya Joel. Alam niyo, nami-minister ko siya habang papunta kami doon sa location. Ang sabi niya, Bishop, sa totoo lang talagang, kaya nangyari sa iyo ngayon niya, hindi ka nag-give up ng service to the Lord. Nag-aaral ng mga anak mo, hindi ko umalis ako pastor. Oo, sabi ko, nagtinda nga ng tilapia ang misis ko, nagtinda ng buko. Marami nakakakita, pero pikit na tao.
dahil yun ay paglilingkod. Kaya maging kayo, pinaglilingkuran yung magulang yung mga anak, naglilingkod kayo sa Diyos. Hindi na tayo maglilingkod dahil active tayo sa church. Ang unang ministeryo na meron tayo ang uling pamilya. Ang uling pamilya. Kaya kahit ako'y nagpapastor, sa gabay ng Diyos, itinaguyod namin ang pag-aaral ng mga anak. Sa gabay ng Diyos, yung aking pangarap ay naroon pa rin. Pero hindi ko iniwanan ang paglilingkod. Nakuha po ba ako? And after your service to the Lord, the next one is miracles. Amen? Kaya sabi na ko yung Joel, I'm so grateful to the Lord. Dahil sabi ko, ito, lalo kami maglilingkod sa Diyos. Lalo kami maglilingkod sa Panginoon. Amen. Sinisan, pag tayo naging abala na sa isang bagay, ang ating inilelet go. Inilelet go. Yung para sa Diyos. Amen? Pero si Peter, ang kanyang inilet everything, yung boat ay kanyang inilagay sa kanihan. Kaya sa atin, do not let to serve God. Let everything and follow Him. Kaya sa atin, yung service to the Lord is the last letter to sa word of miracle. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, puro himala ang nangyayari. Puro himala. Puro himala. Sabihin natin sa Diyos may himala. Walang naglingkod sa Diyos na kulang, sabi ng David. Walang naglingkod sa Diyos na malimos. Amen? Ikaw pa ang mamimigay, ikaw pa ang gagawin ng Panginoon. Amen? At saka purihan ng Diyos, sabi ka, noong mga panahon yun doon, nais ko naman na kami naman na makapag-alok. Amen? Ako naman na makapag-treat sa aking mga kapwa-pastor. And praise God, ang Diyos may miracles. May miracle. Amen? Kaya tanda natin, the miracle of words. The Word of God, your obedience, your response, your knowledge na tinuturuan ng Diyos, and your services to the Lord. Amen. The words is miracle after miracle. May himala, may himala. Amen? Naalala ko ba ang lilipat mga bata? Umahalo kami. Si Stephanie, maliit pa patuloy namin. Naka-tricycle, buulan, nakapayong. Maniwala kayo, nung kami umuupa dyan sa may sinisab, iniiwanan namin, doon na sa ako, sa Wawa. Dahil may gawain, ipagluluto ng misis, mga bata, may taklong lang doon sa mesa. Ay si Stephanie, nagbibili na nun. At sasabihin ni misis, Stephanie na, Ani palayaw na ating Stephanie. Ani, mamaya ito tanghalian nyo. Ay malito si EJ. Pakakainin mo muna si EJ. Pagkatapos, ito tubig. O kung kailangan ng gatas, ito. Alam nyo, umuwi kami mag-asawa sa gabi. Tulog na yung dalawa na nasa bangko. Wala naman kami katulong. Wala ka naman ibabayad sa katulong. Kaya, pag nagisay, wala pa siguro noon. Tapos, ayun. At meron naman kami pupuntahan. Natuto sila ng magulang nila ng lilingkod sa Panginoon. Kaya sila ngayon, ang sikreto, naglilingkod din kahit sa sinapunan. Kaya sabi ko, I'm so blessed, binibless kayo sa Dubai. But malulungkot ako, abala kayo sa trabaho, wala kayo sa ministeryo. Wala kayo sa ministeryo. Wala yan. Purihin ang Panginoon, naglilingkod sila. Kaya mga kapatid, that is the miracles of God. Give your time to the Word of God. Obey truly the Word of God. Amen. Make a right response to the Word of God. And knowledge increasing will come. And the letter S, serve the Lord wholeheartedly.
Kaya mo tumayo. Let us pray to the Lord. Tayo sumamba sa ating Panginoon. God is a God of miracles. God is a God of miracles. Aabutin kayo ng Diyos at ang himala ng Panginoon ay ipararanas sa inyo. Amen. Tayo sumamba sa ating Diyos. Awitin natin sa awit kanina Tagalog, yung Pastor Dan, yung bakit nga ba? Sa ating pagsamba sa Panginoon, ano ba ang ating nararanasan? God is a God of miracles. Amen. Marami ko natin ng Panginoon. Praise Him and worship God. Yes, Lord Jesus. We bless your name, Lord. We exalt your name, God. Thank you, Jesus. Oh, let us come before Him with singing. Come before Him. Tayo lumapit sa Diyos na may pasalamat sa lahat ng himala na ibinibigay ng ating Panginoon. Oh, come on, let's raise your hand and worship God. He is a God of miracles. He is a God of miracles. Hallelujah. Sumunod tayo lahat sa maikling panalangin. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat. Pinaalalahanan mo kami na Ikaw ay Diyos ng himala. Ngayon po umaga, patuloy namin itinatalaga ang aming sarili. At hayaan mo kami magliwanag, ang aming mga gaway magliwanag sa harap ng maraming tao, upang maraming tao ang magsupuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ang patuloy namin kinikilala na wala kaming magagawa kung ibalay sa iyo. Panginoon Jesus, Ikaw ang aming tagapagligtas at kinikilala.
Sa iyo po namin inihahandog ang lahat-lahat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ng magsabi na, Amen. Amen. God bless you. Amen. Praise God. Thank you, Lord, na talagang tunay at buhay ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ngayon po tayo ay dumako sa ating pagbibigay. Dahil alam ko, kanina pa lang marami na tayong tinanggap. At noong mga nakarang araw, patuloy ang Diyos ay nagbibigay sa atin. Kaya sige po tayo po na manalangin. Amang makapangyarihan, salamat po, Panginoon, sa mga salita na gumising, Lord, nagpabusog ng aming mga espiritu. Lord, samahan mo kami na sa pagkakataong ito, kami naman po ang magbigay ng karapat-dapat sa iyo. Tulungan mo kami, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga palad, O Lord, upang kami maging tapat sa iyong mga salita. Lord, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Busog po ba tayo? Ano po? Busog tayo sa salita at sa mga miracles na ginagawa po ng ating Diyos na buhay. Kaya ngayon po, dumako tayo sa pagbibigay. Ano po? Kung gusto natin patuloy na maranasan ang mga himalaan ng Diyos, ano sabi kanina, kailangan may words tayo. No? Kaya ngayon sa ating pagbibigay, nabanggit kanina ni Tatay Bishop, paano ba tayo magbibigay? Ano po? Hindi sa feelings lang. Kailangan may word. Ano ba sinasabi ng Lord sa ating pagbibigay? Ito po yung patuloy, ito yung madalas na nating naririnig. Sabi po sa 2 Corinthians 9:6-8, basahin ko po. Tandaan niyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang nawa. Amen? Hallelujah! Ito po yung word ng Lord sa ating pagbibigay. Ano po? Hindi tayo magbibigay dahil marami lang po tayong blessing. Amen? Magbibigay tayo kahit doon sa kakaunting nating natatanggap. Amen? Dami doon, ang naghahasik ng kakaunti ay nag-aani ng kaunti. Ibig sabihin, ano mang ibigay natin, may natatanggap tayo. Hindi basihan sa pagbibigay kung meron ka. Kasi nga sa mga anak ng Diyos, hindi po tayo pinupulong. Kaya dapat sa atin makita bilang mga anak ng Diyos na tayong lahat ay nagbibigay. Anumang dami, ang Lord po ay hindi nakatingin dun sa laki o halaga. Ano po, ang kasunod ng verse, kung tayo ay tapat, kung tayo ay nagagala, dun po ang Lord. Ano po? At ang Lord na po ang magbibigay. Pasasaganain niya tayo. Doon sa kung anong ibinigay natin. Kaya nga sa ating pagbibigay, gawin natin ito na parang sa Lord tayo nagbibigay. At siya ang magsusukli po noon sa atin. Siya po ang magbe-bless noon. Sabi din sa Bible, ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen. Kaya huwag tayo sawa na magbigay. Malaki o maliit, ibigay natin ang para sa Lord. At ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga salita. Siya po ay Diyos, He is the God of increase, favor, and blessing. Siya ang Diyos na kayang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya tayo po ay pagpapalain mula dun sa maliit upang maging pagpapala tayo sa iba.
Amen? Kaya tayo ay maging liwanag. Ano po, kahit sa gitna ng pandemic, at pare-pareho tayo, nasabihin ng iba kinakapos, pinupula, pero makita sa atin na marunong pa rin tayong mag-heal. Ano po, blessing is sharing. Amen? Kaya magliwanag tayo talaga sa mundong ito. Ano, makita na ang tunay na Kristiyano ay talagang nandun yung puso na nagbibigay. Amen? Salamat sa Panginoon. At alam ko na lahat tayo binago na ng Diyos. Amen? Simula nung nakilala natin ang Panginoon, malakit maliit, ito, nabanggit ko na ito sa isang kumahal sa buhay. Sabi ko nga, magbigay tayo. Hindi yan isang malaki o maliit ang mahalaga. Magbigay tayo. At ayun pala, yung may pagmamahal. Ano po? At ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. At sa ating ding pagbibigay, huwag din natin kalimutan yung ating ikapo. Ano po? At alam na po natin yung ating ikapo. Ano po? Yung ikasampung bahagi ng ating kinikita. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon na talagang ang Diyos ay Diyos na talagang nagpo-provide sa atin. Hindi tayo pinagkukulang. Kaya naman tayo ay maging tapat sa Kanya. At siya naman po ay tapat din na sa Kanya mga salita. Sabi po sa Malakay 3:10, sabihin ko lang po, bagamat ito po ay madalas na rin natin naririnig, ibig sabihin po mahalaga at ito'y dapat po natin lakaran. Ang sabi po dito, ibigay niyo ng buong-buo ang inyong ikapo upang tugunan ang pangangailangan sa ating templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napaka-mainam tirahan ang lupain ninyo. Amen? Katapatan po yung ating pong obedience sa salita ng Panginoon ay tapat din po siya sa atin. At makikita natin yung miracles, ano po, na talagang iingatan kung ano mang meron tayo. At makikita ng buong mundo, buhay ang ating Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay laging tinuturuan. Makinig ng kanyang salita, sumunod, mag-obey, mag-response tayo, at patuloy na makita ng buong mundo na ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon. Alam ko po na nandito tayo sa gitna ng pandemya, pero hindi natin kakalimutan ang salita, yung ating pagsunod sa Kanya. Sa ating pagbibigay. Kaya sige po, sa mga naka-online po, hawakan niyo po yung inyong mga ikapo, at yung nandito rin po, ating pong ipanalangin po anong meron tayo, taas po natin ito sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father in heaven, Lord God. Lord, salamat. Salamat po sa lahat ng pagpapala na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin, sa kabila ng Lord, kung minsan hindi kami nagiging tapat. Lord, salamat. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na hindi nagkukulang. Lord, patuloy po namin inilalapit sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Gabayan mo kami na sa aming pagbibigay, Lord. Maliit man, malaki man, Panginoon, Lord God. Bigyan mo ng kagalakan ang aming puso, Panginoon. Na Lord, kami susunod hindi lang dahil sa pagpapala, kundi ito'y sinabi mo, sapagkat ikaw ay Diyos, O Lord God. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinusunod, na aming sinasamba, Lord God. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan mo kami na makasunod sa aming pagbibigay, Lord, anumang sitwasyon sa aming mga buhay. At Lord, patuloy namin itinataas, Panginoon, ang bawat pamilya namin, O Lord God. Lord, na sa iyo kami magtiwala na ikaw ang Diyos na magpuprovide ng aming mga pangangailangan. Sa iyo kami tatawag at magtitiwala, O Lord God. At Lord, salamat, Panginoon, na patuloy mong i-increase, Panginoon, anumang bagay, Panginoon, anumang pagpapala, Panginoon, ang meron kami ngayon. At sa mga walang nangangailangan, Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord God, ikaw po ang maglalagay, Lord God, sa bawat sisidlan, Panginoon, O Lord God, upang kami maging pagpapala sa iba. Lord,
bawat isa sa amin, Panginoon, at gawin mo kaming pagpapala para sa iba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa palapakan natin ang ating kasabuhay. And today, tayo na ako ngayon sa Holy Communion. Praise God. So, sabayan niyo po kami sa inyong tahanan. Itaas niyo po ang cup o ang saro at ang tinapay. Praise God. Ito po yung kalaking na pangako. Katulad po ng ating pinag-aralan. God sa God of Covenant. Isa po sa elemento ng Holy Communion, una yung bread, signifying the sacrifices of Jesus Christ. And the second one is the cup, signifying the everlasting covenant of God to you and to me, sa ating pamilya. Kaya sabi ng Bible, alalahanin niyo. At sinabing alalahanin, mahalaga. Kaya sa mga tayo naroon, namputin natin ang ating tinapay, ilang tao sa ating sanctuary, ang media, ang ilang distribute na lang. Okay? Kaya hindi na po ba kayo? Mas po natin ang pinapay at ang sangit. And let us pray. Tayo pinalangin at patuloy natin bibigkain at alalahanin. Magpasalamat sa ginawa ng ating Panginoon. More than 2,000 years ago. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Upang tayo kumaling sa lahat ng ating lahat ng sakit karamdaman. At sa pagitan ng duhong tumigis, ito po ay may kalaki na covenant o tipanan. Ang tipanan yon ay mula po sa ating din hanggang sa ating salinahin. Tayo po'y manalangin. Ang manaming banal, kami nagpapasalamat. Inaalala namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At ngayong umaga, kami naghahayag at inaalala ito. Sa pagitan ng tinapay at ang salong ito, nangyari, Panginoon, ang dakilang himala. Ang kami gumaling at kami maligtas. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin isubo ang pinapay at inumin ang nasa sa. Praise God. Gagawa natin ang ating Panginoon. So, ingat po tayo. Ganoon pa rin po. Malaman po natin sa September 2nd kung po ang kondisyon ng quarantine. Patuloy tayo sa online sa church. Alam natin, saan tayo naroon ang gabay ng Diyos ay nasa. Tayo pinagalamin, Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita at sa kami naroon, Panginoon, sa online. Lord, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Santo Espiritu sumami. Ngayon at magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay nagsabi na, Amen, Amen. God bless you all.